Yo, yo! Hello po. Hello po sa inyo lahat. Welcome po ulit sa isang edisyon ng pagsasagot ng mga tanong. Update ito sa lumang mga videos na na-upload ko back 2022. Paglayas ko dun sa MCGI. Pero pwede nyo naman itong gamitin at i-apply sa lahat ng religious groups na may leader na tao. Kasi ang stand natin ngayon, lahat ng mga religious groups na yan na may leader na tao ay mga peke. So ngayon, sasagot tayo ng mga common na tanong ng mga iintriga, ng mga ng mga gusto lang ng chismis, or yung mga taong gusto talagang malaman kung anong nangyari sa isang taong lumayas sa MCGI. Ito yung mga common na tanong na nare-receive ko mula sa kanila, sa mga members doon sa loob, or yung mga hindi naman members pero gustong mang-usisa. Ito na yung mga tanong nila. Simulan na natin. Number 1, bakit ka umalis sa MCGI? Lumayas ako sa MCGI kasi mali yung aral. Nilayasan ko yung maling aral. Baka naman sabihin, itiniwalag na naman o inalis or may ginawang masama. May ginawang katiwalaan sa loob ng grupo nilang peke. Wala po akong ginawang masama sa mga yan. Nilayasan ko po yung grupo ng MCGI dahil mali yung aral. Next. Ano-ano yung mga aral na mali ng MCGI? Naku, many to mention. Baka gumawa na lang ako ng mga videos, God willing, sa mga darating na panahon. But to answer your question, sabi kasi ng Diyos sa Bible, ang leader lang ng church ay si Jesucristo. Leader nyo mga tao dyan sa MCGI, mali na agad yun. Diba? Leader nyo mga tao, binibida nyo mga tao, bukang bibig ninyo, mga taong leader ninyo, kahit namatay na, bukang bibig nyo pa rin. Imbis na itanyag nyo ang totoong leader ng church na nakasulat sa Biblia na si Jesus Christ, ang itinatanyag nyo yung mga taong yan. So, yun ay isa sa mga aral na mali, kaya ako lumayas dyan. At hindi ako aanib o sasama sa kahit anong religion ngayon na may leader ding mga tao kasi pare-parehong mga mali yun. Next. Umalis ka ba ng kusa o itiniwalag ka sa MCGI? Kulit ha?
Lumayas ako ng kusa. Umalis ako ng kusa dyan sa peking samahan ng MCGI na yan. Hindi ako itiniwalag. Huwag kayong makulit. Next question. Kailan ka umalis sa MCGI? Lumayas ako sa MCGI September 2022. Nag-upload ako ng 6 na videos. So, 2022 ako lumayas sa MCGI. Next. Gaano ka katagal sa MCGI bago ka lumayas? Niloko ako ng MCGI for 22 years. So, 22 years. Next question. Kailan ka nabautismuhan sa MCGI? That was 2000, year 2000, sa Apalit, Pampanga yun. 17 years old ako noon. Miiyak pa yung nanay ko dahil sa, anak, saan ka pupunta? Madaling araw pa lang kasi papunta ako ng Pampanga. May dala-dala akong malaking maleta. Hindi ko kasi alam mang i-expect ko doon. Sabi ko, punta ako ng Pampanga, magpapabautismo ako. So yun, year 2000, binautismo na ako dyan sa peking grupo ng MCGI. Next question. Sino nagbautismo sa'yo sa MCGI? Sino ang nagbautismo? Yung naglublob sa akin dun sa swimming pool nila. Pero sabi nila, ano daw yun? Sapa? Ilog ba? Hindi ko alam. Tubig galing saan? Hindi ko alam. Ang nagbautismo o ang naglublob sa akin sa tubig si Ato Tobias. Patay na yun. Next question. Bakit hindi ka umalis agad? Alam mo palang mali ang MCGI. Ang weird ng tanong na to. Bakit hindi ka umalis agad? Alam mo palang mali ang MCGI. Nalaman ko lang na mali nung 2022 nga. Kaya nga ako lumayas kasi nalaman kong mali. Anong klaseng tanong yan? Na-brainwash kasi ako. Niloloko ako nung nandun pa ako. Kaya nga nandyan pa rin kayo, di ba? Kasi niloloko kayo. Hindi nyo pa rin alam na niloloko kayo, di ba? So tulad nyong lahat ngayon dyan sa MCGI, bakit di pa kayo lumalaya sa peking church na yan, di ba? Kasi niloloko kayo at hindi nyo makita yun. Kaya ganun din yung nangyari sa akin for 22 years. Kasama akong niloloko ng peking religion na yan. At nang mamatay yung nang loloko, si Eli Soriano, at nagkaroon ng ibang mangloloko, si Daniel Rason, nagtaka na ako na iba na yung mga aral na itinuturo nung bagong leader na si Daniel Rason, yung pamangkin, compared dun sa itinuro nung tiyuhin niya na namatay. Doon ko na-realize na kahit yung mga matatandang kapatid, napapansin yun na iba yung aral. Kaya maraming umalis din dyan eh. Kahit matatandang mga kapatid, wala na dyan sa MCGI. Dahil sa pamumuno ng current leader nila na si KD Arang tawag nila eh. Yung kuya nila, si Daniel Rason. So, to answer the question, bakit hindi agad ako umalis? Kasi nga na-brainwash ako tulad yung ngayon, no? Hanggang ngayon, bine-brainwash kayo, nag-brainwash kayo. Kaya hindi kayo umaalis. At least ako nakaalis na sa maling aral, di ba? So, next question. Kilala mo ba si Ulysses Villamain? Yung nababalitang ano daw, chismis sa'yo kung sabihin. Bahala kayo. Not personally, hindi ko siya kilala personally. Alam ko yung name niya kasi kasama siya palagi ni Eli Soriano hanggang doon sa Brazil, doon sa mansion niya. Tapos may mga podcast na nagawa. Tapos pag may pasalamat, naririnig ko yung pangalan nun. Hindi ko alam kung bakit ko naririnig pangalan nun. Pero hindi ko kilala yun personally. Next question. Nakiisa ka ba kay Ulysses Villamain nang lumaban sa aral ni Daniel Rason? Hindi.
May sarili siya o yung grupo nila na ipinaglalaban. Never ako nakibahagi sa grupo nila Ulysses Villamin. Wala, doon lang ako lagi sa nakasulat sa Biblia kung ano yung aral ng Diyos, kung ano yung itinuro ni Hesukristo, doon ako kampe. At wala akong kinakampihang tao na nagtuturo o nangangaral. Mali nga yun eh. Kaya nga ako lumayas dyan sa MCGI na yun. Next question. May galit ka ba kay Eli Soriano? Wala po. Wala akong galit dun. Next. Galit ka ba kay Daniel Razon? Ano ba yan? Hindi po. Wala ako galit na personal na kahit kanino man sa mga nandyan sa MCGI na yan. Lumayas ako, uulitin ko lang ha, umalis ako sa MCGI kasi mali ang aral. Hindi sa Diyos ang aral ng grupo na yan. Katulad lang yung MCGI ng lahat ng mga religion sa panahon ngayon. Kaya ako nilayasan. Wala akong galit sa kanina mang tao dyan sa grupo na yan. Wala. Wala po. Next question. Ano na religion mo? Ba't kailangan tanungin yun? 'Di ba? Iisa lang naman yung religion na itinuturo sa Bible at hindi yung MCGI nyo. Kaya ako umalis dyan. Kung ano yung itinuturo sa Bible na religion, yun dapat ang religion nyo din, ha? Yun rin dapat ang religion nyo. Next question. Paano ka umanib sa religion na yun? Ba? Lumapit ako kay Jesus Christ. Diba? Siya yung daan eh. Sabi siya ang daan papunta sa Diyos Ama. E di sa kanya ako lumapit, hindi sa mga taong leader niyo. Pagkalapit ko kay Jesus Christ, pinakinggan ko yung mga turo niya. Tapos pilit kong tinutupad yung mga tinuturo ni Jesus Christ. Gusto ko sa church na itinayo ng Diyos, kaya sa Diyos ako lumapit. Di naman ako itinaboy ng Diyos. So, naanib ako sa totoong religion na nasa Bible. So, next question. Paano ka nabautismohan dyan? Kapag ang leader mo sa religion e tao, may mga tradisyon na ituturo yan. May tradisyon kayong ginagawa sa mga religions na ang leader ay tao. Mga religious practices na gawa ng tao kasi ang nagturo sa inyo, mga leader nyong tao na peke. Pero, kapag si Jesus Christ ang pinakinggan mo, ituturo niya sa iyo lahat ng gusto mong malaman. Isa na dyan yung bautismo. Kaya kung ang tanong sa akin, paano ako nabautismo dito sa totoong religion na nakasulat sa Bible, si Jesus Christ ang tanongin ninyo, ha? Huwag kayong tamad, huwag kayong tamarin. Huwag kayong mga tamad, magbasa kayo ng Bible nyo at tanungin nyo mismo si Jesus Christ, pakinggan nyo siya. Tingnan nyo, tuturo niya rin kung paano yung bautismo na yan. Diba? Disclaimer lang, kapag in detail ko kasing sinagot to, hahaba yung mga sagot eh. So God willing, gagawa na lang tayo ng iba pang mga videos sa mga natutunan ko sa pakikinig kay Jesus Christ. So for now, sagutin muna natin as much questions as we can. Tapos, tsaka na natin sagutin ng in detail sa ibang mga videos na yon. Abangan nyo na lang, okay? Next. Paano ka na niyan? Wala nang nagtuturo sa yung tao. Si Jesus Christ nga kasi ang teacher. Si Jesus Christ ang mangangaral. Huwag nyo namang maliitin ng power ni Jesus Christ. Huwag nyo namang patayin si Hesukristo. Grabe na may mga nagtatanong ng ganyan. Nagtuturo pa rin hanggang ngayon si Jesus Christ. Pag binabasa ko ang Bible, naririnig ko si Hesukristo. Naririnig ko ng malinaw yung mga turo niya. Ako lang bang nakakarinig kay Jesus Christ pag nagbabasa ng Bible? Ako lang ba? Ako lang ba yung ganon? Si Hesukristo direkta naririnig ko pag nagbabasa ng Bible. So,
pag tinanong ako ng ganito, paano na ako na walang magtuturo sa aking tao? Bakit? Mas maganda nga na si Jesus Christ direkta ang pakinggan dahil yun ang utos ng Diyos. Pag nakinig ka sa mga leader na tao ng religions na mga yan, maliligaw ka. Kaya hindi ako makikinig sa mga taong leader na yan. Next question. So, hindi na kailangan ng tao ng mga ngaral ngayon? Hindi naman kailangan talaga yan. Si Jesus Christ nga yung isinugo ng Diyos Ama, bugtong na anak ng Diyos ang isinugo para mangaral sa atin. Tapos gusto nyo may isugo pa ulit pagkatapos niya? The best na nga si Jesus Christ bakit gusto nyo pa ng mga preachers ngayon na uungusan nila yung kakayahan ni Jesus Christ? Kaya yan mga leader sa church na yan, kaya sila yung nagpresenta o gustong maging leader sa church kasi gusto nila sila yung pakinggan ng mga tao imbes na si Jesus Christ ang pakinggan. Naiisip nyo ba yun? Diba? Ninanakaw ng mga leader yung tao, yung posisyon tsaka yung function ni Jesus Christ sa church. Hindi naman sila kailangan dahil the best na nga si Jesus Christ Ano bang papel nila, di ba? Ayaw mo bang si Jesus Christ ang nagtuturo sa'yo? Pag nagbasa ka ng Bible, si Jesus Christ mismo direktang maririnig mo at magtuturo sa'yo ng direkta. Tapos gusto mo yung may isang taong magtuturo sa'yo, mabaho din utot niyan tulad mo. Next question. Yung mga apostol, sinugo rin naman yun Tao yung mga yun, pero nangaral sila. Ano ba yan? Alam mo, kahit idikdik ninyo na tao yung mga apostol, tao naman talaga yan. Wala namang pagtatalunan doon, pero nakasulat naman kasi sa Bible, may record at proof na sinugo sila ng Diyos, sinugo sila ng bugtong na anak ng Diyos. Yang mga apostol na yan, kahit mga tao yan, nakasulat sa Bible, sinugo sila ni Jesus Christ para mangaral. Legit ang pagiging mangangaral ng mga yan. Yung mga leader nyo sa church ngayon, sino nagsugo dyan? Yan lang ang tatanong ko sa inyo. Sino nagsugo dyan? Anong kwento ang sinabi ng mga yan sa inyo para patunayan na sinugo sila? Nag-imbento sila ng mga kwento? Ano ba yon ha? Next question. Dapat ba sugo ang leader ng church? Ano ka ba? Si Jesus Christ nga leader ng church sinugo siya mismo ng ama niya. Bakit pa ganito yung tanong nyo? Bago ka kasi makapangaral ng salita ng Diyos, sabi sa Bible, dapat sinugo ka ng Diyos. Nasa Roma 10:15 yan. Basahin nyo kasi yung Bible nyo. Huwag kayong maniwala sa mga leader nyong tao. Gaya ng sabi ko kanina, si Jesus Christ, sabi sa Bible, sinugo ng Diyos Ama at recorded yun. Nasa Bible yun, basahin ninyo. Yung mga apostol din, sinugo yan ni Jesus Christ para ipangaral ang kaharian ng Diyos. Recorded din yun sa Bible. Basahin nyo ulit. Magbasa kayo, huwag kayong tamad. Kaya yung mga yan, legit yung mga sugo na yan. Yung mga religious leaders nyong yan, sino bang mga nagsugo sa mga yan? Diba? Paano nila mapapaniwala tayong mga makikinig na sinugo sila? Ano yun? Anong kwento ang iimbentuhin ng mga yan para mapaniwala tayo na may nagsugo sa kanilang Diyos? Diba? Ano sasabihin nila? Isang gabi po habang ako'y nagkakape sa labas ng bahay namin, may lumapit na lamok sa tenga ko. Pilit kong itinatabo yung lamok, bigla kong binulungan, sugo ka. Yun ba yun? Di ba mukhang tanga yung mga taong leader na mga yan? I-invento kayo ng mga kwento. Next question.
Sinusunod lang daw ng mga religious leaders ngayon ang utos sa Bible kaya sila nangangaral. Ano ba yan? Dapat aware ka na kapag may utos, dapat alamin mo kung sino yung nag-utos, kanino inutos, at ano yung utos. May mga sinugo o inutusan mangaral. At kung babasahin nyo yung buong chapter o yung buong book ng mga ibinibigay ng mga peking leader na yan, ng mga verses as their proof, makikita nyo namang malinaw na hindi naman sila yung inutusan dun. Basahin nyo yung Bible ninyo, huwag kayong magpapaloko. Mga nagbibida-bida lang yung mga yan, mga nagmamarunong. Mga intrimitido, mga nagmamagaling. Diba? Delusional yung mga leader ng church ngayon. Sila daw yung inutusan kaya sinusunod nila yung utos. Di ba nila binasa yun? Pag binasa nila at inintindi nila yun, miski ikaw, basahin mo yung Bible mo, malalaman mong hindi sila yung inutusan. Di ba mukhang tanga lang yung mga leader na yan? Next. Hindi ba may mga hula na natutupad sa mga taong mangangaral ngayon? May mga hula, may mga kasulat sa Bible about sa mga taong mangangaral ngayon, mga peke. Yun nga yun, mga peke sila sabi ng Bible. Pero kung i-claim nila na may mga hula para mangaral sila, sabi lang nila yun. Sila lang mismo ang nag-claim ng mga yun sa sarili nila. Huwag kayong maniwala sa mga yan. Basahin ninyo yung mga Biblia ninyo para malaman ninyo na yung mga hula na tinutukoy nila, na kiniklaim nila, hindi sa kanila yun. Hindi sila yun. Basahin niyo yung Bible niyo. Last 2 questions lang tayo. Next question. Ano ang masasabi mo sa mga hula na sinasabi ng mga preachers ngayon na sila raw yun? Alam nyo, sa usapang religion, ang bida palagi ay ang Diyos, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Yung mga hula sa Old Testament, ipinaliwanag na rin naman yun ni Jesus Christ at ng mga alagad niya sa New Testament, yung mga katuparan ng mga hulang yun. At yun yung anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Bakit ngayon tong mga mangangaral na to, tong mga leader ng tao, ng INC, MCGI, Katoliko, ano pa ba? Yung kay Kibulo, yung Kingdom of Jesus Christ, yung JIL, Jehovah's Witness, Iglesia Filipina Independiente, yung Aglipayan Church ba yun? Seventh-day Adventist, Mormons, Bible Baptist Church, United Church of Christ in the Philippines, at iba pa. Yung mga religious groups nag-decide sa mga sarili nila na sila ang maging mga leader o katuparan ng mga hula at mga nagbibida sa religion. Kayo nang magkwenta. Di ba? Dapat ang bida si Jesus Christ. Ang gusto ng mga leader niyan, sila yung bida. Kayo nang humusga. Ano ang tamang church? Di yung nasa Bible nga. Yung nasa Bible, yung church na ang leader lang o head o ulo ay si Jesucristo. Kapag tao ang leader mo sa religion, matik, peke yan. Sabi ng Diyos, peke yan. Huwag kayong aanib o sasama sa mga religion o mga church na ang leader ay tao. Sa demonyo yan. Okay na ba? Kapag may nakita pa akong ibang mga tanong na common na itinatanong sa akin or sa mga taong lumalabas sa mga maling religion, for example, ako lumayas ako sa MCGI noong 2022, itong mga tanong na to ang most common ibinabato sa akin. Kapag may nakita pa akong iba, sige, sasagutin pa natin, gagawa tayong iba pang mga videos, sumasagot ng mabilisan sa mga common na tanong na ito. Kapag gusto naman ninyo ng detail na mga
natutunan ko after kong lumayas dyan sa MCGI, God willing makagawa tayo next time kapag binigyan tayo ng panahon at pagkakataon. Okay? Okay na yan. Tapos na tong episode natin ngayon. Kung ano mang episode ko. At uulitin ko po ulit, nandito ako. Hindi para sabihing sugo ako o mangangaral ako. Hindi po. Hindi ako nandito para mangaral. Hindi ako nandito para magturo. Wala po akong kiniklaim na ganun. Wala. Ako po ay tao lang na katulad ninyong lahat at hilig ko lang talagang magbasa ng Bible. Kaya yun ang advocacy ko mag-push na magbasa rin kayo ng Bible kasi hindi kayo maloloko ng kahit sino kung si Jesus Christ lang ang pinakikinggan ninyo at nagbabasa kayo ng Bible ninyo. Okay po ba? Yun ang ating advocacy at sana marami tayong maengganyo magbasa ng Bible. Okay po? Ayan, salamat ulit sa pakikinig at sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. God bless you all. At sa susunod, gagawa pa tayo ng maraming mga videos. At kung meron kayong mga saloobin o questions o opinion na gusto ninyong ibahagi, open naman ang comment section sa lahat ng social media accounts ko. Naka-public po lahat yan. Sige, mag-comment kayo hanggang gusto nyo. Ma-appreciate ko naman yan. Pero kapag troll kayo sa internet o kaya basher or bubuisit lang, pwede naman kayo mag-comment. Pero, di ba, karapatan ko namang alisin or i-delete kayo pag sobrang bastos nyo na, di ba? Heads up lang. Pero kung gusto nyo mag-comment, again, open ang comment section. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo yung video na to, you can click the like button. At gaya ng sabi ko kanina, you can leave a comment sa lahat ng social media accounts ko. Nakapublic naman po lahat yun. Bukas naman po yan sa lahat ng mga suggestions o questions or your opinions. Ayun po, hanggang sa susunod na video. Bye-bye.